Good day. May isang katanungan po tayo sasagutin ngayong mga araw na ito, mga ka-agri. Okay nga ba daw yung chicken dung or dumi ng manok sa ating pagtatanim ng lakatan? Pag-uusapan po natin yan, magandang topic po yan kasi po na-try na rin natin yan mga ka-agri. Sige po, antabayan na nyo po. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So mga ka-agri, kung animal manure po yung pag-uusapan pagdating po dito sa ating lakatan, wala pong hindi pwede. Basta animal manure, yun po. Kasi yung tanong sa atin, okay ba yung chicken manure sa lakatan? Okay na okay po mga ka-agri, walang problema. Kakasabi ko lang kahit anong animal manure, basta animal manure sa ating lakatan, walang problema. Lahat po accepted yan. May pagkakaiba lang ng malaki. Pag yung ginamit natin ay chicken dung. Yung chicken dung na galing sa mga industrial farm, yun po, at saka dumi na rin ng baboy galing ng mga piggery. Bakit ba natin nasabi na malaki yung diferensya, pagkakaiba? Pag yun po yung ginamit natin mula po sa mga industrial farm po, makinig po kayo sa akin kasi na-try na po natin. Sinasabi ko sa inyo, huwag basta-basta maglagay ng chicken dung or pig dung sa ating mga lakatahan na galing ng industrial farm po na hindi po siya na-decompose. Ay, ewan ko lang kung naintindihan nyo yung sinabi ko, na-decompose. Sa madaling sabi, kung pwede po, wag basta-basta ilagay yan pagbago. Kasi ang mga dumi ng mga hayop na galing po ng mga industrial farm po, mataas po yan sila sa mga antibiotics at saka sa iba't ibang klase ng mga elements, iba't ibang klaseng mga gamot-gamot na pag nilagay po natin sa plantation natin, pwede po silang talagang magdudulot ng mga sakit sa ating mga tanim, lalong-lalo na po lakatan. Napaka-sensitive po kasi ng lakatan. Ano ba yung gagawin natin? Sabi ko nga, pwede naman. Ano ba yung gagawin natin dyan para magiging safe po sa ating taniman ng lakatan? Yun yung magandang tanong na pumasok sa mind ko. Kasi nga, gumamit po tayo dati niyan. I-share ko lang po sa inyo na 6 years ago, 7 years ago po, tuniladang chicken dung po yung binibili natin. At nilagay po yan sa may lakatan farm natin. Pero ginagawa ko lang po yan pag summertime. Hindi po papasok ng rainy season. Summertime, April, March, yun po. Tuniladang chicken dung po yung ginamit natin para mapaganda lalo yung ating lakatan. Kahit na 3 taong gulang na yung lakatan, gumaganda pa rin dahil doon. Bakit ba summertime? Summertime po para po pag nalagay po yan sa ating lakatan farm, mayroon pa po siyang time na mag-disinfect ng mga lahat-lahat ng antibiotics dyan, lahat-lahat po ng mga viruses dyan, lahat-lahat po ng mga bacteria na nandyan po during summertime kasi po mainit yung panahon. Yun yung ayaw ng mga fungus, bacteria na mamatay po sila. Sa makatuwid, we are disinfecting naturally ng ating mga chicken dung. Yun po. Number 2, huwag ilagay direct sa puno. Yan na rin. Maglagay lang in between. Ako, in between po, in between ng 2 puno, diyan ko pinalalagay yung mga chicken dung natin. Kasi hindi ko naman po yung ginawa, mano-mano na ako lang. Gumamit po tayo ng tao yun noon. Kasi nga, halos mga 6 na punong-puno na multi-cab yung ginamit natin noon. Ganun kadami sa 1,000 puno lang na lakatan. So makapal po yun. Yun yung ginawa natin. Wag sa rainy season, wag direct ilagay sa puno. Yun po yung pinaka-best pag gumamit ng chicken dung or pig dung. Yun po yung pinaka-maganda. Sa karabaw, sa baka, sa kambing, kahit bagong labas, kahit ilagay mo kaagad sa puno ng saging, walang problema. Kahit direkta sa puno pwede, kahit hindi in between. Pwede po. Pag hindi galing ng mga industrial farm po, pwede.
Pag galing ng industrial farm po, yun yung problema. Lalo na po pag hindi pure organic ang mga kinakain ng ating mga alaga, kalabaw man na baka, kambing, yun po. Yun yung ating yun yung ating na experience po. Maganda po, okay po, walang problema, basta mga dumi ng hayop po, napakaganda po sa ating tanim. Alamin lang kung paano gagawin. Now, may nagtanong na rin, wala akong time sa summer, nilagay po natin sa rainy season, pwede ba? Pwede pa rin po. Pwede pa rin po. Huwag lang pong ilagay na rin ng direkta sa puno. At huwag pong ilagay yung mga chicken dung na yon or pig dung na yon ng galing ng mga industrial farm po na hindi pa po natin na disinfect. Yun lang po yung ating masasabi doon. Ano ba yung ginagamit nating pang disinfect doon? Marami. Pwede natin siyang ipa-ferment. Ipa-ferment po natin siya, lagyan po natin siya ng wood vinegar kasi kami dito gumamit kami ng wood vinegar kasi antiviral, antifungal ng wood vinegar. Pwede po. At pwede po rin tayo gumamit siguro ng mga tinatawag nilang mga element gaya po ng apog. Pwede po gamitin yung lime pang neutralizer po sa mga sa mga chicken dung natin kasi may init po yan masyado, saka buhay na buhay po talaga yung mga diyan, yung mga antibiotics diyan, mga hindi talaga madaling masira talaga yung lakatan, tatamaan po talaga kasi ng sakit yung ating lakatan pag maraming ganun. Fungus, lalo na po fungus po. I-state ko rin sa inyo mamaya anong nangyari nang inulanan na yung chicken dung. Para po pwede magamit during rainy season po, yun po na po sinabi natin. At kung pwede po, mag-spray po tayo ng mga organic base po na neutralizer doon. Pwede po ilagay in between ng puno, pero pagkatapos yung susundin po ng spray. Gaya po ng ating mga ng ating mga inoculants, pwede pong gamitan ng mga organic inoculants gaya po ng IM, indigenous microorganism. Ayan, kung alam nyo kung ano yan. EM, pwede rin po. Effective microorganism, pwede rin po yun gagamitin. Magtanong-tanong na lang kayo muna kung ano yung EM po yan. Yan po yung ginagamit po kasi ng mga natural bacteria po na nag-neutralize ng mga bad bacteria, mga bad funguses sa ating mga lupa, sa ating yun yung ginagamit natin simulat sa pulpo. Pag alam natin yon, sige, go, walang problema po. Kahit rainy season, maglagay ng chicken dung, kahit bago po yan, kahit sa pig dung po yan, kahit bago po yan. Pag alam mo yung ginagawa mo, walang problema. Ang problema na natin sa farm, hindi mo alam. Walang mali. Lahat po okay, lahat po accepted sa farming. Basta may tamang paraan, walang problema po mga ka-agri. So yun yung muna yung sasagutin ko kung pwede ba. Pwede. Pwede po gagamitin yung chicken dung sa pag-farming, sa paglalakatan, pag alam po natin kung anong gagawin dyan. Sagutin ko ng isang tanong ko kanina, ano nangyari sa chicken dung nang nauna na during rainy season kasi nilagay ko po siya summertime. Nang dumating po yung rainy season po, inulan na ng malakas, na bigla po ako, ang daming tumubo, lumitaw na mga white fungus. Ang dami po talaga, fungus po talaga. Makikita mo napakadami po sa chicken dung. Walang problema po pag white fungus kasi pag white po, good fungus po yan. Pero pag dark po yan, maitim-itim, gray or something dark red or dark brown po, yun yung problema. Pag nakita na natin dyan na mayroong ganung fungus sa mga chicken dung natin or pig dung natin, mag-spray na po agad ng neutralizer dyan. Kahit anong alam nyong neutralizer para sa lupa, para malinis po yan. Yung mga fungus na yun, antifungal na mga spray, pwede po. Antibacterial na mga spray po, pwede po mga ka-agree. Yun po ang naging experience natin nang naggamit tayo noon. Maganda ba epekto sa lakatan? Maganda po. Aprobado po ako dyan. Walang problema. Maganda talaga. Sana nasagot natin yung katanungan ng ating kaibigan. Mahalagang tanong po yan. Malaman po natin. But we cannot answer that by our own dalang salita pag hindi natin yan na-experience. Dahil na-experience na po natin talaga yan mga ka-agri. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po. Maraming salamat. Hanggang sa muli, God bless you all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.